Kumusta kayo mga kapwa ko Pilipino? Andito na naman tayo sa ating channel. Naway may mga natututunan tayo sa ating mga previous tutorials at sana sa tatalakayin natin ngayon ay may matutunan ulit tayo. Bali bago natin simulan ng ating tutorials, gusto ko lang magpasalamat sa mga nakaka-appreciate ng ating channel, sa mga good comments na natatanggap natin, at sana patuloy nyo pa rin subaybayan at patuloy nyo suportahan ang ating channel. So simulan na natin to. Ang pag-aaralan natin ay about sa C++ exceptions. So ito na nga pala yung tutorial number 13 natin sa ating C++ series na ginagawa sa ating channel. So what is C++ exception? So when executing C++ code, may mga error tayo or iba't ibang uri ng error tayong mai-encounter. Meron tayong coding errors na made by programmer. So when we run our program, sometimes may mga syntax error tayong nagagawa. So nadidetect agad ni compiler o ni programmer o ni C++ na may error tayo na syntax error. So next naman, meron tayong errors due to wrong input. Syempre, may mga errors kasi na ganito. Example, once na hinihingi natin na input is number, in-input ni user whether character or set of character, so nagkakaroon din tayo ng error. So other unforeseeable things. So minsan hindi natin napapansin, tama naman yung pag-construct natin ng codes, pero dahil nga may mga error na hindi natin ine-expect na dumarating, so doon kaya na natin yun i-handle. So makamaya may mapapakita ko sa inyo yung mga ganong senaryo. So C++ exceptions has try and catch. So exception in handling C++ consists of 3 keywords. Meron tayong try, meron tayong throw, at meron tayong catch. So in order to handle that kind of errors, katulad ng unforeseeable or wrong input, ginagawa natin, we can use try, throw, and catch. So the try allows you to define a block of code to be tested for errors while it being executed. Ibig sabihin guys, when we need to test or try a certain block of code, so ang gagawin natin, ilalagay natin siya sa try block natin para matest natin kung ito ba ay mag-throw ng isang exception or ng isang error. So after throwing, we will use throw keyword. So ito nga yung magto-throw ng exception when a problem detected. So we can also create a custom error. So just like sa mga computer natin, syempre di ba may mga error code tayong nakikita or exception code error. So kunyari, nag-blue screen, di ba? Minsan nakikita natin na may error code na pinapakita, technical error yung katumbas nun. So mapapakita din natin siya mamaya na pwede tayong magbigay ng error code. So next naman, the catch statement allows you to define a block of code to be executed if an error occurs in try block. So ibig sabihin, yung throw kasi guys, ang babatuhan niya ng exception or ng isang problem na madidetect niya is si catch. Si catch yung sasalo nun. So yung pwede tayong mag-execute ng ating block of code kay catch statement para ma-define kung anong error ba or exception or anong error code yung kailangan nating i-display. So para mas maintindihan natin to guys, simulan na natin. So ito yung yung syntax ni try catch. Meron tayong try dito followed by open brace, curly brace. Then i-close natin sa loob ng try, we expect throw method. So throw an exception when a problem arise. So ibig sabihin, once na nagkaroon tayo ng problem, na-detect natin na may problem tayo, ibabato natin kay catch. So si catch naman, open close parenthesis. Sabay sa open close parenthesis, we can pass parameters, can be string or integers. Tapos tapos pwede ring catch all. May tinatawag kasi tayong default na default na catch Meron tayong catch all na tinatawag. Ganito yung magiging itsura niya. So papakita rin natin yan mamaya kasi pwede tayong mag-catch ng multiple, ng hindi lang isa. Depende sa data type, depende sa parameter na ipapasa natin. So keep in mind lang rin guys lagi na once na nag-throw tayo ng exception, when we throw an error or exception, all lines after it will not be executed. So lahat ng line na susunod dito
once na nag-throw na tayo ng exception, hindi niya na-execute. So, papakita rin natin yun mamaya. So, bigyan na natin ng isang example. Isang simple example na mas maintindihan nyo yung try catch. So, let's say, in school, di ba? Sa school kasi guys, in mathematics, alam natin na kapag dinivide natin yung isang number sa isang zero, ang sasagot is undefined. So, ganun din kay C++, hindi niya madidetect kung ano ba talaga yung sagot. So, para mapakita natin na i-handle din natin yung ganung situation. So, simulan nating mag-codes ng int numerator is equals to 10. Tapos, int denominator. So, dito na natin lagay. Denominator is equals to 0. So, int result is equals to numerator plus denominator ay divided by cout result So, sa base na codes na to guys, makikita natin na si 10 i-divide natin kay 0. So, pakita natin kung anong mangyayari. So, pag niran ko siya guys, walang magiging syntax error to. Walang magiging programmer error or anything. Pag niran natin siya, during execution natin makikita na magkakaroon siya ng error. So, unforeseeable or unexpected error yung makikita natin dito. So, hintayin lang natin guys mag-run. Ano pa siya. So, nakita natin na unhandled exception at 00 at 0 in try-catch.exe. Ito yung code niya. So, ang ibig sabihin niya, integer division by 0. So, nakita natin na during execution or during runtime, na-detect ni system na magkakaroon tayo ng unhandled exception. So, para magawa natin to, we can use try-catch to handle this situation or scenario. So, break lang natin para ma-stop. So, first thing we do, ginagawa ko dito para ma-detect natin. So, alamin natin kung saan siya magsisimulang magkaroon ng error. So, dito, hindi pa naman dito magkakaroon dahil declaration pa lang tayo. So, dito siya nagsisimula. Tapos, pinakita rin kanina dito nung niran ko, makikita na rin natin dito na dito nagkaroon ng error. Ayun, tinuturo niya rin. So, break natin. So, possible, dito talaga siya nagkakaroon ng error. So, dito tayo magta-try. So, ipapasok natin siya sa block natin. Yan, tapos, ika-catch ko. Tapos, magto-throw ako ng error. So, before yung codes kung saan siya nag-error, pwede natin gawa ng condition para ma-handle natin yung ganong scenario. So, magko-condition tayo na if denominator is equals to 0. Yan. So, sabi ko nga na once na mag-throw tayo, hindi niya nababasahin tong mga nandito. So, magto-throw na ako dito. Sabihin na natin error code muna yung gagawin natin. So, sabi error code 55 natin sa program. So, since integers to, so expect natin na integers int x. So, pwede na natin cout. Ito naman yung block of code natin kay catch. Error code. X and line. Cout. Error message. Denominator. So, denominator must be not 0. So, makikita natin dito guys, na yung denominator natin is 0. So, condition natin, magto-throw tayo ng isang error code, na custom error code natin na 55. Ipapasa natin dito, tapos, i-message natin yung error code 55. Then, message natin na denominator must be not 0. So, i-run natin. Ayan o, error code, pumunta na siya dito.
So, nakuha natin yung error code natin, tas na ito yung error message natin. Bali, hindi niya na binasa yung next line after niya ma-detect na okay naman. So, kapag ginawa ko itong 2, i-run ulit natin. Since hindi magtutrue dito sa condition natin, i-display na niya na yung result natin. So, ito yung isa sa mga simple example ng try-catch. So, gumamit tayo ng custom error code. So, mas try natin mas medyo complex. So, ang example na masasabi ko na medyo mas complex na mapapakita natin is, once na hinihingi na nga natin is numbers, pero ang i-input ni user is letter. So, pwede natin gamitin si try-catch to handle that kind of scenario. So, simulan na natin. So, meron tayong gagawin natin, magkakaroon tayo ng isasum natin yung dalawang numbers, tapos i-result natin. So, para mapakita lang natin, int num1. So, during user input yung gagawin natin, num2. Tapos, result. Yan. Tapos, cout. Enter first number. Cin num1. Yan. Then, commonly, ganito yung pwede natin gawin, di ba? Enter second number. Tapos, cout. So, pwedeng yung result natin is equals to num1 plus num2. Result is result na lang natin. Result. Yan. So, makikita natin, kung normal execution ang gagawin natin, mag-input tayo ng dalawang numbers, walang mangyaring error. So, 2 plus 3, so 5. Paano naman kung mamaliin ko yung, yung una, gagawin kong sad? So, automatic, nagkaroon siya ng hindi tamang execution. So, pwedeng gamitin natin yung mga method ni cin. So, may tatlo tayong method na gagamitin. Papaliwanag din natin siya isa-isa. So, meron tayong method na if cin.fail. Yan. So, ang purpose ng cin.fail function is a function. So, this function return true when input error occur. So, meaning to say guys, syempre hiningi ko nga numbers. So, ang in-input ko character or set of character. So, itong cin.fail, i-check niya kung tama ba yung in-input natin based sa data type na hinihingi. So, dahil hindi nagtama, magtutrue to. So, pwede tayo maggawa ng codes dito. So, next naman guys, papollow it natin by cin.clear. So, ang purpose naman na ito guys, dahil si cin.fail is yung buffer memory, magba-buffer siya. So, nasa error state siya. Kailangan natin i-clear gamit yung cin.clear. So, clear the error state. Yan. Tapos naman guys, gagamit din tayo ng cin.ignore. Tapos, meron tayong dalawang parameter na ipapasa. Numeric, limits, tapos stream size, tapos colon max, then /n. So, ibig sabihin na ito guys, yung cin.ignore, dahil nga nagkaroon tayo ng error, tinype natin is character, so, or set of character, ignore all the instance before the errors, when the errors occurred. Then, itong /n, then put to the next line, or then go to the next line of codes. So, ibig sabihin na ito guys, itong dalawang parameter na to, ito kasi, itong numeric limits, i-ignore natin lahat ng characters o lahat ng set of characters na possible na i-input ni user. So, /n naman guys, para basahin niya yung next
line na ilalagay natin dito. So, masasabi ko rin na CCIN.clear is and to prevent loop. So, kasi dahil CCIN.fail, nasa error state, so may chance na magkaroon siya ng infinite loop talaga. So, to clear, ang purpose ni clear is hindi lang i-clear yung error state and to prevent loop. Papakita ko rin yan mamaya yung nangyayari. So, after that, eto guys yung tatlo, lagi natin gamitin kung tayo ng validate tayo kung number. So, cout, u, input, invalid, number. Tapos, else, hindi na ako mag-else. So, ayan lang. So, dediretso na siya dito. So, try ulit natin. So, gawin kong sad. So, nakita nyo, yung input invalid number, tapos pumunta na ako sa second number. Pag nilagay ko doon to, hindi nagiging maayos yung execution natin. So, para mapakita ko sa inyo yung mga meaning nito, so, gusto kong gawin, once na nag-enter first number siya, i-re-enter ulit yung enter first number. So, gagamit tayo ng loop. So, while, gagawa ako dito ng bool ready, number ready, false. So, ito yung gagamitin natin para ma-check natin kung every time magkakaroon tayo ng error. So, equals to false muna tayo para mag-execute agad yung nandito. Yan. Para mapakita ko sa inyo guys. So, else. Gagawin ko ng number is equals to true. Yan. So, ibig sabihin, i-skip niya na to. Pupunta na siya dito once na naging number true. Kasi hindi na magiging, hindi niya i-execute yung nasa looping natin. So, kung i-run ko to guys, wait. So, tatanong-tanongin ng enter first number once na hindi ano. So, nakita nyo, enter first number. Pero, syempre, kung ngayon lang natin na-encounter tong codes na to, papaliwanag ko na siya guys. Kapag hindi ko ginamit kasi tong CIN.clear, ang mangyayari guys, maglulup at maglulup lang siya ng tuloy-tuloy. So, sad. Nakita nyo? Kasi nasa memory state or nasa buffer memory pa siya eh. Kumbaga nasa error state siya eh. Kumbaga to prevent yung yung error state at to clear error state and to prevent loop, ginagamit natin tong CIN.clear. Yan. So, napakita ko na nagkakaroon siya ng looping. So, kapag wala naman silang dalawa rin, syempre, may so, walang nag-i-stop ng loop. So, ang mangyayari, mag-i-infinite loop pa rin tayo. Yan. So, napakita ko na guys, na, tas itong slash n, kung hindi natin lalagyan, diba? Hindi niya mababasa yung nasa natin, nasa next line. So, hindi natin mapapakita yung error message natin. Wala tayong error message. Tapos hindi niya na nabasa yung mga execution natin para sa mga next line. Tapos ilulup ulit. So, para magawa natin yun, kailangan natin ng slash n. Yan. So, napakita natin guys na na-validate natin to. So, pwede rin natin gamitin si try catch dito. So, gagamit ako ng try. So, try natin to, yung while natin. Then, catch. So, gamit tayo ng error code din para sa So, throw. Error code natin, kunyari, pag invalid number, 30. So, yung error code natin is int x. Tapos, cout error message or error code. X. End line, tas cout error code ay error message end line, input must be a number, valid number. Yan. So try natin i-run. So sad.
So, error code 30, message input must be invalid number. So, sad ulit. So, iran ulit natin. Sad, second number. So, para magawa natin yon, ilalagay natin to dito. Kasi nga sabi ko nga, once na nag-throw tayo, hindi niya babasahin yung nasa next dito. Kumbaga, ang mangyayari, hindi na tayo makapag-enter second number agad. So, para magawa natin yun, dito natin siya ilalagay. Yan. So, try nating i-run. Or hindi dyan, mas maganda dito. Saan ba yung while ko? Dito pala siya. Sorry guys. Yan. Para makapag-enter na tayo ng second number natin. So, pag sinad ko, invalid input, continue. Catch. Wait lang guys, check natin. Throw 30. Okay, yung while. Yung while dapat mali ako ng construct natin. So, ilabas ko ulit to. Sorry. Then, dapat ito nandito. Yan. Dapat ganito guys. Sorry. So, kailangan din talaga pag nagko-codes tayo, wag tayong malilito. So, we need to focus. At saka, syempre tayo naman gumagawa ng codes natin. Dapat alam natin siyang laruin. Ayun lang rin yung inaano ko pag nagpo-program ako. So, ibig sabihin, para magawa ko yung input siya ng input, ipapasok ko yung try block natin at catch block natin, try catch natin sa loob ng while natin. So, i-run ko ulit. Yan. Sad. Tatanungin ulit siya, nakita nyo. Pag okay na, punta na tayo sa second number. So, nakita nyo. So, para naman magawa natin yung second number, copy paste na lang natin to. Diba? Lahat mismo. Tapos, since na-declare ko na to, i-false ko ulit siya. Yan. So, enter second number. Num2. Then, num2, cin.fail, limits, throw num ready. Yan. Pagkatapos niya, num ready, pwede ko na kunin si result. Wait lang. So, nabura natin si result kanina. So, kapag okay na lahat, result, end line. So, next, gagawin ko is sad. So, hindi pwede 2. So, gagawin ko rin dito sad, hindi pwede. So, gawin ko 3. So, break. Nagkaroon tayo ng break. Result. See out result. So, hindi ko pa pala siya ini-initialize. So, hindi ko nagawa yung ano natin. Yan. So, sad. Kaya, kunyari, wow. Kahit ano gawin natin. So, symbols. Ganun din. So, gawin ko 3. So, gawin kong sad. So, gawin kong 4. So, 3 plus 4 is equal to 7. So, using try catch, pwede rin nating ma-handle yung sa input error. So, next na ipapakita naman natin guys, yung multiple catch. So, para mapakita natin siya, burahin ko muna to. Nagawa natin. Then, let's try to make a string. So, declare muna ako dito ng string. Include string. So, lagi natin tatandaan na once we use string variables or data type, kailangan natin mag-include ng string library. So, string, my string is equals to sample. Meron tayong int na a, num1 is equals to 12. Meron tayong char na name or letter. Name na lang. Name is equals to s. Then meron akong boolean
or bool. Meron akong ready is equals to true. Yan. Meron akong mga initialization value na i-declare para mapakita natin try catch. Declaration. Yan. Then, compose na tayo ng try. Mapakita ko rin dito yung catch all. Ito. So, meron tayong throw, num1. Try muna na, si string. Throw string. Yan. Meron akong catch, maraming catch, multiple catch. Copy paste ko lang. 2. So, sabihin na natin 3. 1, 2, 3, 4. So, sa dulo ko ilalagay yung default natin. Meron ako ditong string x. So, cout. Catch. Thrown. From. Throw. From. String. End line. So, meron akong catch. Thrown from. Catch throw. Catch default. Yan, catch default. Tapos from int, tapos from char. Yan. So papasahan ko rin to ng int x. Ito papasahan ko naman ng name. So di ko nilagay yung bool para mapakita ko sa inyo na dito siya pupunta. So int bool char pala, char x. So i-run natin to guys. Dahil nga ang inano ko is string, so expect natin na dito siya pupunta. Yan. Catch from string. So next naman, try kong gawin is name naman. Yung character, kung saan siya pupunta. Na block. Ay, na catch block. So sa char siya. So next naman kapag int, pupunta siya sa int. Next naman, kapag ginawa ko yung bool, pupunta siya sa default natin. Yan. Kasi hindi niya makita tong mga to na hindi ito mag-satisfy, hindi rin dito magto-throw, hindi rin dito magto-throw, dito siya magto-throw sa ating default. Pero pag nilagyan ko na dito guys ng bool, dito na siya pupunta muna kay bool. Bool x. Yan. Yan, nakita natin, 'di ba? Catch from bool. So ayun lang guys, napakita ko rin sa inyo na pwede tayo mag-multiple catch na once na magto-throw tayo ng isang data type, whether int, string, char, and boolean. So salamat, sana may natutunan tayo. At sana sa susunod na tutorials natin, sana hintayin nyo. Ang tuturo ko naman ay about sa CMAT library. So, kung ano-ano ba yung mga nagagawa nun. Kasi sa gagawin nating advanced calculator, gagamitin na natin yung ganung functionality. So, ayun lang guys. Salamat. Thank you.